So let's talk about the AIA Medical Solutions. This is one of the best updates that we got from our company. All right? So ang maganda, unang-una, it's not a new product. So nandoon na siya sa existing product line natin. Meron lang siyang ginawang diskarte na I fully believe and I fully support. Ever since ang challenge natin sa Medicard rider natin or the EMBR, the Enhanced Medical Benefit Rider, unang-una tumaas yung coverage, so mas nagmahal siya. 'Di ba? Tapos tumataas pa yung premium niya every year. Alright? Yun talaga siya eh. And no problem with that. It's just that kapag inattach mo siya sa isang regular plan na iba ang purpose, whether pang life insurance siya or pang endowment siya, which is yung A plus signature, baka hindi matapos bayaran dahil nagmamahal na siya over 20 years. So it's really concerning for me. That's why I don't like to attach A plus, yung EMBR sa A plus signature tsaka sa Ascend. Alright? So, ngayon, it's something different. And so, yun yung i-discuss natin today. So, para to sa, kung rookie ka, like si Ryan, kung OL pa lang ang license mo, pwede to. No? So, traditional license. Pag-usapan natin first and foremost yung healthcare. Healthcare funding is one of the biggest needs of Filipinos. Hindi malaki yung income talaga natin as Filipinos, no, per capita income. And because of that, at tapos wala pa tayong magandang healthcare sa country, hindi siya government provided, 'di ba? Well, meron naman, may PGH naman, may mga government hospitals naman, but I won't say na it's the fault of the hospital, but I think it's the population. Sa sobrang laki ng population natin, sobrang dami ng napupunta doon at pipila. Yun naman ang reason. I won't blame it na sa sistema lang eh. I think it's too much with the population din talaga. So because of that, parang hindi na siya ganoon ka-convenient. So pag gusto mong convenient sa'yo, magbabayad ka talaga ng mahal. Yun yung challenge. And kung part of our mission is we uplift the lives of Filipinos, di ba? Through the insurance business. Sana naman, wag yung mga, lahat tayo and yung mga kliyente natin, kaibigan natin, wag natin papilahin sa napakahaba. Okay, again, walang problema kung ma-maximize natin yung binibigay ng government. So, kailangan talaga siya. And also, it's also with the studies. Even with Sanjay Tolani, when he attended his prospecting training 5 years ago, based on his studies, sa Philippines, critical illness talaga ang biggest need pa din. Critical illness protection pagdating sa insurance. Alright? So when you talk about healthcare funding, dalawa siyang main parts. It's critical illness coverage and yung hospitalization coverage. When I educate my clients, so di ba pagkausap mo yung kliyente, dapat hindi ka nagbebenta lang eh. Di ba? Dapat at least 50% nag-educate ka. So I always tell them, dapat both meron tayo. Meron tayong hospitalization for check-ups, ganyan, yung simpleng mga sakit lang, and meron tayong critical illness coverage. No, konting kwento, si Dylan, more than 1 week nagkaroon ng sakit, di ba? Pero dahil dependent sa Medicard, wala kaming nilabas. Hindi ka rin nagdadalawang isip na pupunta ka ng hospital, ganyan. So wala kang nilabas. Check up. Si doctor din, o sige, kahit feeling ko hindi naman dengue, pa-blood test na rin tayo. Hindi ka rin nagdadalawang isip na pa-blood test ko pa ba? Hindi naman, alam mo yon. So, gawa mo lahat ng test, okay naman. Ganun yung health card purpose. Now, critical illness coverage, ito naman, hindi to kayang sagutin ng health card. Most health cards ng company, 100,000, 150,000, 200,000, hindi rin siya sapat. Pero hindi mo sasabihin pangit yan. Di ba? Pag may usap ka ang kliyente, hindi mo sasabihin pangit yan. Pero hindi siya sapat. Kailangan ma-establish na hindi siya sapat. Hindi niya kayang ma-address kapag critical illness coverage. Wherein you will spend millions na talaga. In fact, I don't know if you would agree with me, yung 1 million coverage, hindi na siya enough. Alright? We need more. Alright? So, konting backstory, our dad, before he died, we medicated for 4 years. Almost 15 million po ang ginastos. No? So, hindi rin po talaga enough, even our savings. May mga binabayaran pa nga kami sa card before lumabas kasi talagang ang laki na, 'di ba, na inabot. So, mula nung time na yun, sabi ko nga, dapat hindi na 1 million binebenta ko. 'Di ba? Hindi na po enough, 2 million, 3 million, 5 million, gano'n. No? So,
Para si Marian Uy. Marian Uy, MDRT COT, when she always shares sa MDRT, hanggang hindi pa natin na-invite sa Starbright ulit. Pero maalala mo pag kinukwento niya, she sells 3 to 5 million ACP. Yun yung mga VIP clients niya. Puro ACP yun. Puro ACP siya. No? So, tapos 10 pay, 10 pay, ganyan, or 20 pay, depende. Kasi both her mom and dad also got critical illnesses. Yun yung story na. So, alam niya yung need. And probably pag nagkukwento siya, sobrang relatable, hindi siya sales talk. Ganon. So, both are needed, guys. So, now let's go to AIA Max Protect Medical. What I will be discussing today is mainly AIA Max Protect Medical. Alright? So, if we have time, we will talk about A Plus Signature Medical. Pero let's focus first on Max Protect Medical kasi mas simple. Alright? If ang purpose niya is talagang health card, hospitalization, I highly recommend Max Protect. Before nangyari to, last year pa or even 2 years ago pa, sinasabi ko na, kasi naiinis ako na nilalagay sa A Plus Signature tsaka sa Ascend, yung rider nga na to. So sinasabi ko sa company, mali yung ginagawa nyo, ganyan. Kung gusto nyo bumenta tong... Kasi malaki kita ng company rito. So of course, gusto ko rin kumikita yung company ko. So I understand. Kaya nila pinupush. Alright? Pero sabi ko, kung gusto nyo itong i-push yung product na to, ilagay nyo sa Guardian. Yun yung frame of mind ko. Kasi nga, si Guardian is term insurance, bayaran mo hanggat kaya mo. Pag di mo na kaya, hindi mo muna bayaran, di ba? It's supposedly that way. So I think they thought of something better. I think this is better. Nilagay siya sa whole life insurance, which is Max Protect, na pwede mong ikabit, tapos so, niliitan yung face amount, 100,000 lang. So life insurance is twice of that, kaya 200,000 lang. Sobrang baba po niya. Later I'll show you kung magkano lang yung price ng life insurance coverage. So, para lang siyang Guardian, pero whole life. So, kasama sa promos, alam niyo yun? So, siyempre tinitignan mo rin as an agent naman, di ba? Ako, I'm a proponent of a win-win-win scenario sa business natin. Dapat win ng company, win ng agent, win ng client. This is a win-win-win scenario. Kikita ka as an agent, magka-qualify ka sa mga trips and bonuses, MDRT. Kikita yung company kasi maganda kita nila sa Medicard sa card na to. And then si client, hindi siya bumibili ng sobrang overpriced. Kung ano yung kailangan niya talaga. Alright? So si EMBR rider is adjusted already. Nag-increase yung mga riders, yung medical benefit limit niya, no? So plan A is 750K, plan B is 150K, 1.5 million, plan C is 3 million, and then plan D is 6 million. So pili ka na lang dyan kung ano yung annual limit na gusto mo, and of course may mga inner limit siya. Alright? So let's talk about Max Protect Medical muna. Si Max Protect Medical, pay up to age 65 lang siya, yung life insurance. Hindi siya pwede sa 5 pay and 10 pay compared to the usual plan. Pag pinili mo si medical, may separate siyang pipiliin talaga dun sa IPOS. Naka-lock in to 200,000 lang or 100,000 lang yung face amount, 200,000 life insurance. Hindi siya na-adjust. Tapos yung paying period niya, 65 lang talaga. Pay up to age 65. That's one. Number two, again, it's increasing premium every year due to the EMBR rider. And then, the EMBR, you have the option to renew till age 80. Kung afford. Alright? So, kaya nga option to renew lang siya. Alright? Next. There are also important features na gusto nating i-discuss. Number one, yung inner limits. Applicable yung inner limits dito. Hindi 100% sinasagot ng card. Alright? Next, may co-pay ratio siya na 70% to 90% of the bill, yun yung isa-shoulder ni Medicard or nung card. Depende sa scenario which we'll discuss later. Alright? And then, confinement-related coverage siya. Ang difference nito sa usual HMO or health card like Medicard, MaxiCare, ito, related to confinement generally dapat. Kaya health insurance siya, hindi siya talaga HMO. Kung tutuusin, health insurance siya. Kaya nga, technically para siyang Pacific Cross. No? Kasi 750K, parang gano'n. Kaya tinaasan siya. More on health insurance siya pag na-confine. Not really yung check-up lang pag may lagnat, katulad ng ginamit namin kay Dylan. Ibang purpose din yun. Alright. So now, pag-usapan natin yung Plan B. So Plan B yung may attach ko rito So si Plan B, yan yung maximum coverage na per year, 1.5 million. And then may limit ka per item. So yung basic hospital
na room and board, 2,000 per night or per day. So yung 750K, which is the plan A, 1,000. So kalahati niyan. Alright? So kunyari, naka-semi-private ka, 3,500 yung room mo, 2,000 lang yung sasagutin. Alright? Ayun. So di ba sinabi ko kunyari 90%, no? 90% ng 3,500 is what? Like 2,800. Eh dahil 2,000 ang coverage, sasagutin yung buong 2,000. Ganun siya. Alright? Hindi pa ina 90% yung 2,000. Ganun. Pero kunyari ang room mo is 1,500 lang at 90% copay, 90% lang ng 1,500. Alright? So ganun siya. Kaya magiging 1,350 lang. Kaya siya up to 2,000 per day. Yun. So later again, let's talk more about that. Ang maganda rito naman, yung miscellaneous inpatient, yung mga prescriptive medicines, yung mga labs na gagawin, as charged na siya, up to 90%. Alright? And then, yung doktor mo, the main doctor, yun yung attending physician, 2,000. Yung mga specialista na kasama, kasi di ba, kung na-confine na po kayo, alam nyo yun, na hindi lang isang doktor, no? So may mag-check ng ibang specialist, doon 2,500. Alright? So ganun siya. So yun yung main. And then ito yung bago, the pre and post hospitalization treatment. Before po, wala ito sa lumang Medasys. No? So dito, 30 days before and after ng hospitalization, mako-cover siya. Reimbursement to, if I'm not mistaken. Reimbursement type na siya. Kasi nga, like yung pre, hindi naman siya sa-charge sa card. No? Ganun. So, yung physician mo again, up to 2,000 per day, di ba? Pag na-confine ka, you are required to report back, no? After 2 days or 5 days or 7 days, usually 1 week. Or after 2 weeks, gano'n. So, 7 days and then 14 days, gano'n. So, sagot yun. And then, the mga diagnostic test per day, 15,000, medyo good yun. No? Maganda yun. Actually, I like that for the post-hospitalization. And then, even prescription medicine and materials up to 15,000 per day. Reimbursable siya. Maganda siya. Kung na-confine. Alright? So, ganun siya. Now, may critical care then, like ICU and telemetry, 4,000, which is double the room and board. Then, of course, surgical benefit, 50% of the surgeon's fee. No? Tapos yung up to 40,000 naman, surgeon's fee based on RVS is relative value scale. Merong parang taripa sa Medicard, yun yung basihan niya ng fee ng doctor. Ganon. And then yung anesthesiologist fee, 50% of the surgeon's fee then, and then yung organ transplant then, if needed, aggregate limit of 200,000. 100,000 again, or kalahati, lahat yan kapag dun sa Plan A, yung pinakamura. And then meron ding emergency. So kapag emergency, as charged siya, no, lalo na pag na-confine inpatient. Kapag naman po trauma lang, ang maganda rin dito, meron na rin. So technically may outpatient siya, pero emergency lang. Alright? Pag trauma or non-trauma, 15,000 per year. Not bad, di ba? And then may ambulance services, yun, up to 5,000. And then, Miss Jean, go. Hmm. Hmm. Kung within 30 days po. Before and after. Yun po. Kaya dapat magpa-confine. Dapat magpa-confine. Kahit one night lang. Ganon. Yun yung strategy rito. Ayun. Ayan. So, si Lex po yata yung pinakamaraming benta nito sa Starbright. So, ang alam ko po, yung post naman, kino-cover ng card, pero yung free reimbursement. hindi. Pag gano'n, dito. Yung post, na yun, covered na ni card. Yung free, yun lang yung reimbursement. Okay. Okay. So, pwedeng ika-card mo na siya na gano'n. Tama. So, pwedeng ipakita mo rin yung card kahit sa post. Alright? Actually, na nga lang hindi na daw hinahanap yung card. Member code na lang daw. Actually, gano'n na nga. Galing nga eh. Sanay na rin talaga, nagiging digital na talaga yung world. So, basta may copy ka sa cellphone mo and all. Anyway, so, another thing, hospice care, lifetime limit of 100,000. And then, recovery care like private duty nurse, kung doctor recommended, 10,000 per year. And then, medical equipment like wheelchair, crutches, lifetime limit naman siya ng 10,000. So, tapos may lifetime limit yung buong plan na times 5 nung annual limit mo. So if 1.5 million, katulad ito yung maximum limit mo per year, ito yung maganda sa kanya.
unang-una, let's say na nagkaroon talaga ng malalang sakit, critical illness ulit, na max out yung 1.5 million, 6 months pa lang, possible mangyari. Di ba? Okay, so hindi ka na makaka-charge sa card. Next year, pag nag-renew ka, kung ano yung increase sa contract, yun lang ang increase. Sa iba pong plan, ang taas ng increase, like 50%, double ka agad. Now, yun yung challenge sa mga HMOs eh. Di ba? Or other health insurances. Year on year ang pag-check nila ng pricing. Dito hindi. So yun, later I'll explain more. Alright? Bayad ka lang ulit ng premium mo this year or next year, 1.5 million ulit ang limit mo for the year. Alright? Hanggang matotal siya ng 7.5 million or times 5 your annual limit. Alright? So yun yung mga kailangan nyo tandaan. Maliit ito pero pinakita ko lang, yan yung limit ng 4. So meron lang siyang table naman dyan. We have a copy of this naman. Alright? So again, reminders, yan yung mga benefits ni Max Protect. Meron siyang basic hospital, meron siyang pre- and post-hospitalization treatment, critical care treatment like ICU and telemetry, surgical benefit, emergency, and then for reimbursement, yung terminal care and then recovery care. Ang tanong, DJ, magkano? Magkano siya? For a 30-year-old male, it's only 17,337.84 sa first year. Kasi ang naganda rito, significantly na-reduce yung insurance. If you remember MedAssist, 15,000 yung taas. O yung base premium niya. So ang taas kagad ng 15K. 15K plus 13K ka, 28 ka, 29K. Pero in fairness, parang mura rin yung parang lumalabas yung yung EMDR. Yeah, medyo depende siya sa age eh. So tinakita natin depende siya ngayon sa age. Alright, so ganun lang. Tapos pwede ka pang mag-monthly, annual and semi-annual lang pala to. If I'm not mistaken. Annual and semi-annual lang to. Correct me if I'm wrong dun sa may mga alam na tong product na to. Alam ko annual and semi-annual lang ang mode of payment ito. Hindi, if I'm not mistaken sa training parang narinig ko eh. Yun. I-review ko lang Nandito napakita pero I think hindi tatanggapin sa IPOS. Pag in-rate mo yung IPOS, parang annual, semi-annual lang lalabas. Ayun. So ito yung premium niya. Ito, mababa lang yung age 30-31 eh. End of age 31. Pero magtaas agad siya ng 1 year. And then puro tigi 1,000 lang ulit. Every 5 years nagtataas yung premium. Depende sa age. Depende sa age. Actually, naka-preset na siya sa age. Kaya mamamaster mo kung anong age nagtataas. Dito, 31 turning 32. Doon siya nagtaas. 0 to 7 years, 0 to 6 years old. Yun yung mataas. Oo. 7 to 15. 13. 7 to 15. Mura na siya, tapos parang 18. Mahal ulit yun. To 22. Oo. Tapos may certain age ata, 20 something. I'll show you later, meron ulit So, okay, so ito siya. But still, not that much, di ba? The basic premium, which is the life insurance coverage, fixed siya. 3,000 lang. So parang bonus na rin siya, di ba? At least may 200,000 kang, alam mo yun, life insurance. Para kang nagbenta ng ng Corpsol, tapos may life insurance din. Now, yung premium niya, ito lang siya. 17,000, tapos magiging 23,000. Kasi yung medical benefit rider premium, yun yung tumataas. Gamitin mo man o hindi, tataas yan. Yun yung disadvantage siya, may pros and cons siya. Yun ang disadvantage siya versus the normal Medicard. Si Medicard na VIP, 25K siya, 200,000 lang yung max, yung MBL niya. Alright? Although per illness per year yon. Pero di ba, pag nagkaroon ka ng malalang illness, kulang yung 200, at least ito 750. Or ito, in this case nga, 750 itong pinakita ko eh. Yung pinakamura, ayan. Di ba? Pero pag nakagamit ka doon, ang taas ng increase ng premium next year. Meron kaming client, like for example, half lang nung premium nung nagastos, increase na kagad ng 40%, no? From 25,000 to 30 plus thousand kagad yung increase niya. So dito hindi. Yan na yun, naka-preset na siya. Alright? Gamitin man o hindi, ma-max out man yung medical limit o hindi. Kaya ang positioning niya talaga, health insurance, not health card. Ganon. Yun. So you can just surrender. Ano yan, Miss Jean eh? Hindi ko pa naaral to, pero Miss Jean, na-try ko na to. Sa Max Protect ko, yung client, nag-decide na hindi na ituloy yung enhanced medical benefit rider.
nag-request lang po sa CS na removal ng rider. Yung rider po. Ito yata hindi ko sure kung pwedeng alisin for this plan. No? Kasi yung usual Max Protect pwede yata eh. Ito kasi package to. Oh. Yung mas malaki yung face amount, alam ko, anytime you can remove the rider eh. Yun. Sa life insurance po, I think meron. Hindi ko lang po na-screenshot eh. Oh, meron. Actually, ito po pala. Sorry, ito pala. Ayan. So, kunyari, kasama nga pala siya sa video ko, sa presentation ko. Let's say, 20 years ka lang nagbayad. After 20 years, namahalan ka na sa premium 75,000. Actually, not yet that high. Di ba, 75,000. 20 years from now, mura na yon. Tapos ang coverage mo, 750K pa din. Pero let's just say, after 20 years, ayaw mo na. Mayroon ka pa rin sukli, yung guaranteed cash value na 37,000. So yun po, may konting savings dun sa plan. Yun. Yun nga lang, hindi ka na insured ng life insurance, etc. By the way, meron din pala itong dividends. Maliit nga lang, di ba? Kaya wag mo nang ipa-withdraw until kailangan niya talagang i-withdraw. So yun po yung yung plan niya. Alright? You can stop paying anytime. Kasama siya sa positioning talaga. You can stop paying anytime pag hindi mo na kaya. Alright? Anyway, na-serve naman niya yung purpose niya during that time. Kaya nga dapat i-position siya na parang term insurance talaga. Alright? Parang health card ng Medicard. Kung ayaw mo na mag-renew, di wag mag-renew. Okay lang, di ba? So, ganun din po ito. Oo, basta after 2 years. Kaya, yun. Basta after 2 years dapat, para hindi affected yung persistent. Which is dapat naman talaga siguro kaya ka nga kumukuha eh. Explain mo maigi. And I think the first few years, like, ito kung titignan ko to, hanggang year 11, 37,000, mura pa rin. Di ba? Mura pa rin. So siguro naman 11 years, babayaran niya to. Ang maganda pa rito, may peace of mind ka, wala kang anxiety ng pagtaas ng premium. You can focus on just make sure you're healthy and you're covered. Yun yung maganda sa kanya. Alright? Plan B, actually plan B is not double. It's not 17 times 2, which is 34,000. It's only 27,000. So, ngayon, na-recognize ko, pag nag-present ka nito, present plan A and plan B. Huwag plan A lang. Kasi maybe again, around 2 out of 10 clients, pipiliin nila plan B. Kasi mas gusto nila, mas malaki yung coverage. Di ba parang ACP, di ba? When I talk about ACP now, I tell you, you present, let's say 1 million 20 pay, 1 million 10 pay, 2 million 20 pay. Yung iba doon, pipili 10 pay na 1 million or 2 million na 20 pay. Like yung recent client namin ni Carla, parehong mag-partner na from Malaysia, pag-uwi rito, 2 million 20 pay ang kinuha. Kasi nga, always na doon sa option yun when I send. No? Laging kasama yung, laging 2 to 3 options. Kasi give them the opportunity to choose. Kasi alam mo yung pag isa lang ang binenta mo, feeling niya nabentahan siya. Pero if pag 2 to 3 options, parang, uy, bumili ako. Yun ang feeling nun. Meron po yung psychological effect. Yes. Yes or yes. Alright? Yung mga konting tweaks na ganon, discarding MDRT po yun. No? Tatandaan nyo. Yes or yes lagi. Yes or yes lagi. Alright? So yan, mura pa rin. No? So, now, issue age is 0 to 50 years old. Parang Max Protect pa rin. Pero renewable up to age 80. Yun yung advantage siya. Oh, yun ang advantage siya. You can renew hanggang 80. Eh, di ba si Medicare hanggang 65 lang? Di ba? So, yun. Now, inaral ko siya. Best for ages 6 to 15 siya. Pero yung 6, dapat end of year niya 7 na siya. Which is tama. 6 talaga siya, end of year 7. Ganun. Pumapatak siya na ganun. After 1 year. No, ganun siya. Mura na yung premium niya. Tapos yung 16 to 20, medyo mahal ulit. Tapos 21 to 50. I'll show you again later. So this is the premium for a 6-year-old female. Mas mahal lang konti sa 30 years old kasi medyo mahal lang konti. Pero mahal yung bata. Mura yung life insurance niya, 2,100 lang. Pero yung health card niya, 17,885. Kaya papatak siya 19,997. But still, 20,000 is still better. Ang problema natin sa Medicard kasi, you cannot just buy sa bata lang. Di ba? Kailangan may principal, asawa muna, yung dependent, panganay na anak. Pwedeng ito siya lang. So, another positioning yun. Next. Tignan nyo dyan, yung premium niya. Yung first years niya, 19, 20, 21, ganyan. Tumataas siya, yung taas ng jump po sa age 17. 17 to 21, yun lang. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil teenager,
Ano yun eh, ang explanation daw nila, kaya daw mahal yung 0 to 6 years old kasi mataas yung hospitalization Hindi, yun rate. talaga, I understand that. Hindi ko alam tong teenager kung bakit. Yun din. Siguro dahil mataas yung curiosity Accident, level. curiosity, gano'n. oo. Saka senior hypochondria. Ayun, so yun yung challenge. But actually, 58,000 is not yet that bad. Alright? At that time, yung parents niya, baka naman kaya pa rin bayaran. Kasi, at age 22, 16th policy year, 35,000 na lang ulit siya. Bababa ulit siya. So, matutuloy niya pa maybe hanggang age 31 ng bata. Age 32 na siya tataas. Laging age 32 nagja-jump. Kung napansin niyo rin kanina, di ba? Parang age 31 to 32, dun siya nagja-jump. Ayun. So, itong plan na to, kung age 6, kaya siyang ituloy hanggang age 31. So, not bad. Ayan. Extend lang tayo ng konti at tapusin ko lang to. Ayan. Kasi tingnan nyo kapag age 1 or age 0, 50,000 agad yung premium. Actually, not bad pa din kung may kaya yung Parang ganun din. Kumuha ka rin ng principal dependent. Oo, para ka rin kumuha ng principal. Pero ito, 750K ang coverage. So, not bad pa rin. Kasi pagdating ng age 7 niya, 22,000 na lang eh. So, baka may makaklose ka pa rin ito. Di ba? I will guarantee you any age 1, 2, 3, 4, or 5, pag kumuha, at age 6 or 7, mababa po yung premium. Ganun yung design ng product. Alright? Age 6, bumababa yung premium. Tapos tataas ulit siya ng 17, which is not that high. Tapos pagdating ng 22 po, bababa ulit. Ganun talaga siya. Alright? So sa issue age na pambata, 6 to 15. Pero if you have VIP clients, I think not bad talaga yung 50,000. Afford nila yan. It's not that bad. Alright? Ganon. May mga parents na na gusto talaga nilang kuhanan yung anak nila. No? Itsagain lang nila yung 6 years or kung 3 years old na, 3 years lang, tapos bababa na yung premium by that time. Alright? So, maganda lang kabisado nyo siya so that when you explain to your client, convincing na, oo nga, sige, I'll pay this para by 7, mura na siya. Ganon. Diba? Kaya inaaral natin pati yung premium structure. Pag age 50, which is yung pinakahuling issue age, mura pa rin, 45,000 lang. Hindi na siya hanggang 55. Hindi, 50 lang. 50 lang ang issue age na. Yun. Kasi ang Max Protect kasi kapag pay up to age 65, 50 lang ang issue age. Sana nga i-adjust nila at least for this plan lang eh. Sana nga hanggang 60 eh. 'Di ba? Ganun eh. So or kahit nga 55 ganun. So Maganda pa rin kasi ang Medicard, pag nag-66 ka, wala na. wala na, hindi ka na makaka-renew. Kaya tingnan mo yung premium, ito yung premium niya hanggang age 65. Ayun. So medyo mataas siya hanggang affordable siya hanggang age 61. Pagdating that, doon medyo magmamahal na. Ayun po, discuss po natin, ma'am. Sige po, sorry. So, laktawan lang natin yung for inquiries, etc. Let's talk about pre-existing condition. Extend ako ng konti, guys, ha? Ayan. So, pag pre-existing condition, ito po siya. So, hindi po mababayaran if, number 1, any hospitalization commenced within 1 year from the effective date or reinstatement, kunyari nag-lapse sa reinstate mo ulit. No? Or, no, so, kung mayroon ding naging pre-existing ka na kunyari na-approve ka ngayon 2026 hanggang 2028 may na-detect na sakit, so makakonsider yun as pre-existing pa rin. May plus 1 year ka na waiting. So parang 3 years siya. May list po sa akin na binigay dati yung CS ng listahan ng pre-existing condition. I-share ko po sa group ko yun. Tapos ganito pa siya. Kasi, pre-existing condition dapat disclosed. Nakalagay dito, hindi ka mako-cover if you have pre-existing condition that's not disclosed. Bakit? Kasi underwriting to. Titignan muna kung approvable yung case. Pag hindi approvable yung case, hindi na po. So maganda rin siya kasi at least lesser yung pangako. Ganon. Kapag naman po may pre-existing that's na-approve, let's say hypertension, alright, sabihin na lang natin to be sure in 3 years. Kasi may 2 years pa na hinihintay eh. Yung actually hindi ko ma-explain maigi. Pero yun yung pagkakaintindi ko na happened or occurred within the first 2 years from the effective date. So kunyari nagkaroon ka ng sakit first 2 years kahit hindi mo alam masyado or let's say yung hypertension mo nagkaroon ka ng certain sakit related to that, plus 1 year pa siya. Kasi any hospitalization, treatment, or surgery which commenced within 1 year from effective date or reinstatement date, di ba? So, due to any pre-existing condition that happened or occurred within 2 years
from the effective date pa siya. Ganon. Or reinstatement date. Pre-existing yun. At this time, Dapat alam mo eh. Dapat, ideally alam mo. Dapat disclose mo. kung alam mo, Oo. halimbawa, Oh yeah, yun din ito kasi hindi rin naman na-detect. Ano yan eh, yun po, dati naging issue po sa akin yan, inaway ako ng client kasi hindi pa ako well knowledgeable nun. May listahan po na, ito po, sinare ko sa GC, may Okay. listahan ng pre-existing conditions na whether you are aware of it or hindi, categorized as Pre-existing pre-existing siya. conditions. Ang reason naman daw po nila doon, for example, cancer. Ang cancer naman hindi nangyayari siya overnight eh. Kumbaga ang pinaka-safe commitment natin kay client pag EMDR, accident, pati virus-related illnesses and bacterial infection lang po talaga yung mga holdings Yun talaga. of risk. Ayun, so at least ito, sabihin na lang natin at least may 2 years contestability pa. Yun na lang siguro yung magandang sabihin na, lalo na kapag may mga unknown ka, titignan kasi baka bigla naman talagang may nararamdaman ka kaya ka pala bumibili. No? So, ganun. So, co-payment ratio naman, ito naman po yung co-payment. Tandaan nyo kapag in-network or out-network. So, may list ng hospital si Medicard na within its network. Kapag po within the network, kapag non-PEC related, 90% yung sasagutin ni Medicard or ni card, 10% lang dun sa client. Kapag po pre-existing, tapos second year onwards na siya, within the network, 80% po. Alright? So, at least, di ba, parang natansya na nila yun, o sige, pag pre-existing, in-approve natin, hanggang 80% kaya. Ayun. Now, kapag outside network, reimbursable to, di ba? So, 80% lang kapag, up to 80% lang kapag non-PEC, up to 70% lang kapag PEC. Tapos, based pa yan sa relative value scale. Kaya dapat po sa network talaga. Kasi kunyari, no, let's say yung doctor niya, let's say ang 5,000 ang per day niya. Pero ang relative value scale, 2,000 lang. Tapos 80% lang nun sasagutin, 1,600 lang. Ganun po So naka-base siya sa RVS, hindi dun sa mismong bill talaga. Yun. Ganun siya kapag, dun nag-base yung RVS, kapag po outside the network of availment. Ganun siya. May i-share lang po ako. Naalala ko kasi ito yung ang nagturo naman sa akin ito, liaison officer, na I find it effective. Di ba po, normally, ang kunyari plan B, di ba 2,000 pesos po yun. Ang assumption ni client, more or less baka pumasok sa private or semi-private. Ako po, ang sinasabi ko sa client ko, kasi ako, nalaman ko lang, because of Medicard, nalaman ko na ang rates pala ng ospital, nakadepende kung ano yung room. Oh, yeah, So, ang yeah. ginagawa ko po, ang suggestion sa akin ng liaison officer na yun nga, tinuro ko sa mga clients na holder po ng MedAssist pati Max Protect, kung okay sa inyong gamit ng ward, para at least almost wala kayong babayaran, mag-ward po kayo. Kesa, mayari private. Kung ano lang naman, Depende kay if they are client, amenable with it. Or kahit semi-private. Kasi Depende talaga. kami po naalala ko yung advisor ko po si TJ, kasi kami niyan paborito namin MedAssist eh. Ganun po yung nire-recommend namin. So, may mga clients rin po kami na walang binayaran at all. Kasi mas malaki yung covered kaysa sa Okay. Ayun po. Sige. Ayan, thank you for that. Ayan, so ito yung example ng co-payment ratio. No? Siguro screenshot nyo na lang. So, ang gagawin niya, kung total hospital bill is 42,000, ibabawas mo na yung PhilHealth. So, whether may PhilHealth ka o wala, na-experience ko to kasi yung unang confinement ko, wala pa kaming PhilHealth sa company namin. Binayaran ko rin yung PhilHealth. Out of pocket pala talaga yun pag wala kang PhilHealth. Kaya sobrang required ng PhilHealth, lahat tayo dapat meron. Without, Opo. Yun. Dapat nga meron. Oo, dapat nagbabayad ka rin talaga ng PhilHealth. Okay. Hindi, what I mean mo, baka kasi hindi ka member. Talaga? Ngayon? Talaga? Wow, ayos. Inabutan ko pa po yung 2017. Binayaran ko pa. I don't know yung seniors lang. Oh. Baka seniors lang. Yun nga eh. Sige po, double check natin. Nagpi-PhilHealth. Saka ang PhilHealth ngayon, kino-cover nila ang sa heart disease, kunwari magpapa-angioplasty. 500,000 kaagad ang covered. Coverage na kaya. Ayun, so, pero again, ito na lang yung tulo ko kasi I'm not sure pa pero make sure, yun nga, basta kailangan ibabawas mo na yung PhilHealth. Yung neto sa PhilHealth, yun lang yung pag-share ng 90-10.
So actually, lower pa rin din siya sa bill kasi nga, may babayaran mo na si PhilHealth eh. Ganon. Actually, most of my clients naman na nag-claim sa Medicis, happy naman sila. Yung pinakauna kong claim, parang months pa lang appendicitis, so hindi yun pre-existing. Parang sa 155,000, 20K yung binayaran or less, ganon. Diba? So, kaya yun, nagre-refer, etc. May mga bonus benefits pa po yan, like APE, dental, teleconsult, mental health counseling, tsaka health habits. Ito po yan, depende na lang sa plan mo, yung mga kasama po. Meron na rin tayong table, yun yung maganda. Kung ano yung mga kasama. Ang challenge lang dito, kaya bonus benefits lang siya, only in Medicard, FSC lang siya. Kaya sa huli mo siya i-discuss. Sa video ko nga, sa dulo lang siya eh. No, kasi within Medicard clinics lang siya. Tapos ito, pakita nyo na rin yung clinics ng Medicard. Alright? So I have this slide naman you can share with that. No? So yan yung Luzon, Visayas, and Mindanao. Eh bonus lang naman, wala namang problema. Dental care, ganun din. Ito po yung mga kasama. Yan. Limited na ano. Yeah, kasi simple lang. Ganun. Tapos ito po, actually mayroon na rin siyang check-ups, kaya lang teleconsult lang. 'Di ba? So technically, kung ano lang naman niya, may nararamdaman ka, etc., sanay na rin naman online yung mga tao, meron na rin, no, 5 times a year, plan A, 2K limit. Ganon. So, di ba, baka po pwede na rin, no, pwede na rin ma-discuss yan na ganon, kasama na rin siya. Mental health counseling, 2 times a year. And then, health habits counseling sa medical center, you can always go, no limit. Ayun. So, ito yung waiting period, important lang siya. So, accident, no waiting period. Non-PEC illness, 30 days upon approval. PEC, 12 months. Alright, nakalagay dyan. APE, anytime you can use it as well. Dental, 6 months. HIV and AIDS treatment, 5 years. Ayan po siya. Opo, yan. Yung po yung ano, yung po yung, ito, mga known. Yung kasi, mahirap mag-overpromise mo kasi sabihin natin pag merong unknown, merong 2-year contestability. Ganun. Kasi di ba parang hindi ka kasi i-approve ni company kung known na meron kang PEC eh. Yun po. Kung ma-approve ka po. Yes po, yes po. Kaya we highly recommend dito i-disclose na lang. Kasi sa iba kasi mga health card, nasanay tayo na usually wala nang medical. Di ba? So they just take the risk. Actually ngayon, kaya nga nagkaka-issue sa Medicard ngayon, according sa Medicard, IC requirement na pala to na parang hindi na pwedeng walang medical. So ngayon na nangyayari, pag submit natin, wala pa silang approval kasi ina-underwrite muna bago magsasubmit. Kaya inaabot ng 2 to 3 weeks before mag-request for payment. Yun yung problem ngayon. So with that challenge, parang ngayon, mas na-excite tayo ngayon. Ito na lang ang ibenta natin kung ganun din lang pala. Nagmura na rin naman, perfect timing. Dito kasi sa atin, sanay tayo sa underwriting. Si Medicard na original, parang maliit yung underwriting team nila. Kaya sila mabagal ngayon. Yun ang problem nila ngayon. Alright? So yun lang po. Any questions? Any questions? Any questions? Ayan. Or type sa chat box, anong pinaka nagustuhan nyo about this plan before we wrap this up? Ako po, baka maka-add value. Sige, go. Yung ano po, yung mga pre-existing conditions, kuyari di ba po, na-diagnose set. Kasi ang normal setting po sa emergency room, nagda-diagnose agad yung mga nandun. Sa emergency room pa lang. I had this experience na yung client ko, diniagnose siya ng stroke. So, kinontest niya kasi napalakas lang ng kain ng chicharon pasalubong sa kanya. Nako-contest naman po. Then, I also have this client na share ko kanina, ang diagnosis naman sa kanya, hypertension. Kung tinanong ko sa client, ang nagturo lang din sa akin ito liaison officer. In fairness sa mga liaison officer, magaling. Sabi niya sa akin, Lex, hingin kung BPO employee ang client mo, hingan mo ng at least past 5 years na APE. 4 na taon pa lang siya. Pinasabit ko yung 4 na taon na APE niya, na-overturn po yung, yung hypertension na diagnosis, na-cover po siya. Na-overturn na pre-existing. Sinabing hindi siya pre-existing. Sinabing pre-existing na then ayun nga, no-overturn. Galing nun So yun, tingin ko lang ako na may maalam na liaison officer. So ngayon, nadagdagan po yung mga doctor natin sa Starbright. So Doc Lex, kaya marami siyang benta. So huwag natin tanongin si Lex. Of course, sa Medicard,
Sa claim, marami siyang claim eh. Dami na niyang claim na Biro ko nga dumaan. po sa client ko, garantisado magagamit din yung plan ninyo sa akin. Pero biro lang. Pero yun, totoo po yun. Marami akong client na stressful, tsaka medyo nakakapagod. Pero ano naman, at least promise fulfilled. Yeah. Stressful talaga ang confinement. Oo, nakakatakot. Yun lang talaga eh. Yun lang talaga eh. Pero that's what we Kaya, promise eh, di ba? I mean, Madalas pa nang nainit ulo ng mga yan. oo. Kasi syempre, ayaw nila maglabas ng money. kaya nga. Sinusungitan nila lahat. Pagdating sa akin na wait. Oo. Kasi para tayo katulong, pero yung naaway niya. Ako po i-share ko yung nakakahiyaman i-share pero ito po yung first ever mistake ko sa Med Assist. Yung although mali naman ng client, pero alam mo naman ng client eh, sa huli babalik ta rin ganyan eh. Hindi po siya nag-declare na meron na pala siyang ang tawag doon, cervical cyst. Okay. Nangyari po inoperahan siya, hindi na cover kasi pre-existing, Yeah, walang tama. declaration. Yeah. So ni-revisit ko po yung chat history namin. Wala talaga. Nagtanong po ako sa kanya, wala rin. Pero client kept on saying na hindi mo ko tinanong, walang whatsoever. Masakit po noon ako yung nagbayad ng 89,000. Grabe yun. Kasi talagang nung time na yon, rookie advisor, hindi pa naman advisor pa lang ako, hindi pa ako manager noon. Eh yun nga, wala gano'ng support sa direct ako noon eh. Talagang pinipressure na ako, ipapatulpo kita, ganyan. Todo mura, pamilya nila, minumura na ako. So, sige po, para matapos na lang akin na yung hospital bill ako na lang. Pero that's a very expensive learning. Dapat hindi ganun. Oo, no? Kaya sabi ko talaga, next time, kaya ginagawa ko na po, ngayon, practice ko na nagbi-video call, record, para everything is covered. Kung Para online, no? may protection po ako. Yeah. Sabi ko nga nun sa BQ anong protection namin mga advisor sa mga ganyang klaseng client? Yeah. Tama. Anyway, ayun lang. Sige. So, well, what you can do, like ako, yung questionnaire ko ng Google Forms ko, meron lang any health declarations you need to declare. Meron akong ganong question. Tapos have you been confined? Ganyan. Dalawang major questions lang about it. So, may record yun. Pwedeng, di ba? So, yun, maganda na share mo yun. Maganda kung recorded ka rin on your own. Ganon. So, May tanong si Miss Myra. Sir, what if may existing Yes. na EMBR daw sa EMBR. Max Pro and gusto i-drop at kumuha na lang ng bagong Max Pro Medical. Pwede naman kaya lang mare-replacement ka. So mapapolicy replacement ka, wala kang commission dun sa product na yon. Pero okay lang kung talagang for the client at yun ang choice ng client mo. Now, paano ba? Sabi naman nila, pwedeng, based sa training, last October pa pala, yung may existing EMBR, pwede na kumuha ng another EMBR, pwede na magdagdag. So hindi katulad before na hindi na siya pwede once lang. okay na yun? Pwede na siya. Multiple? Oo. Pag umattend kayo ng training, babanggitin ni Alex Martin 'yon. May actually meron daw memo. October pa nga daw yung memo, October 2025. Baka di lang natin nabasa. So, ayun, pwede na daw na magdoble. So kung gusto niya maintain niya yung dalawa, pwede naman. Ganon. Tapos ipang-lapse niya after. Pero ang gamit nun sa ospital, kasi di ba ang mga hospital, one lang? Yeah. Baka lang, what I'm just saying, Doon lang. Oo. Kasi kunyari, di ba, example let's say, gusto ni client plan D kagad, 6 million. Kasi gusto niya malaki. Kaso, nakakakaba rin naman, persistency mo and all. Sige, start ka muna plan A or plan B naman. Tapos pag medyo nakaka 2 years, 3 years ka na, tsaka natin dagdagan. Oo, di ba? So, kasi ako, I always, like for example, ACP. Minsan, kung hindi mo kayang 10 million kagad, pwedeng munang 5 muna, tapos 5 ulit. Kasi, para unti-unti, you add. Tapos magiging client mo naman siya in the future ulit eh. Ang hindi ko lang, siguro hindi pa sa akin nagsisink in, pero right now, hindi ko lang mag-gets yung point niya. Kasi kung hindi naman pala magpapatong yung sa inner limits. Oo nga. Di ba? Hindi ko lang baka hindi lang nagsisink in sa akin. Yeah, tama. Kung ba't kailangan pang kukuha ng gano'n? Oo nga, no? So, Diba? kung ba't ka pa kukuha ulit? Oo. You mean? Oo, tama. Tama naman. Pero wala, baka hindi ko pa lang nagigets lahat dahil fresh information. Pero yun pa lang yung sa akin. Actually, very good question yun. So, very good question yun. Kasi nga, parang, ang tanong pala, kung magdodoble rin ba yung inner limit? Kasi yun yung We can ask that. Yun yung, Tama. Kung ikaw Hindi yung ka naman client. mag-submit ng dalawang card agad eh. Kailangan i-settle mo muna na max out ka. Bago ka gumamit ng second card. Yun nga lang. So, Ibang yung- card number nun eh. Yun Kaya nga. parang Isa-isa i-close lang. mo muna yung isa tapos di ba sa
Alam ko na. Kunyari lang longer than the days ka. Oo. So kunyari 2 months, ubos mo na yung 750K. Yun ang purpose. Oo, niya. yun ang purpose niya for that. Para may magamit ka pa within the same year. Kasi kunyari, diba, pwede pa rin. Pwede pa rin. Yung lang per day ang hindi mo na-increase. Another thing that you can do, kaso may sakit. Hindi. Kunyari wala pang sakit. Ang gawin mo, bentahan mo muna ng plan B. Kunyari plan A siya natin, bentahan mo ng plan B, mas mura pa yung premium. After approval, palapse mo yung luma. Pag-approve na. Kasi dati hindi mo di ba dati hindi ka makabenta ng bago. Kunyari, baligtad, plan D dati, hindi niya pala afford. Gusto mag-downgrade, hindi pwede eh. Tama? Yun yung challenge. Ngayon pa pwede. O plan D ka, plan B lang pala. Okay na ako sa plan B, mas mura yung... Pwede mong pa-approve mo muna to. Tsaka mo papalapse yun. Ang pinaka-purpose niya is ganun. Kasi di ba, ayaw mong, sige, wag mo nang bayaran, lapse na, tsaka kakukuha ulit. Baka may sakit na siya, hindi ma-approve. Yun nga na, mare-replacement ka kung within the same year. Kung mako-convince mo, Miss Tess, si client and everyone, pero kung may desisyon dati, hindi. Pwede. Kasi si Miss Tess, inabutan niya Max Pro na eh. So, ang last option na lang is kung mako-convince mo si client na tsaka niya ipapalapse yung luma after 13 months, pwede. Kasi may 12 months siya na magbibilang eh. Kunyari na-approve ngayon. O next year niya ipalapse yung luma niyang Max Pro, April or May. Ganon. Hindi ka na mare-replacement. Yun po yung real reason na mapapalis yung Oo. replacement ka. Sabihin mo, para at least alam niya. Bagay. Di ba sir, ayaw naman yung Kung sakali, client kaya na kailangan. maano ko yung agent niya. Alright, so let's take a picture kung wala na pong question.